Ngayong araw na nga yung coronation night, ay mamayang gabi pa pala. Ihahanda ko lang yung mga dadalhin ko para mamaya. Dito ko pala nilalagay yung mga sash ko sa TikTok box. May nakalagay pa ng happy birthday. Hindi ko birthday ngayon. Binigay lang sa akin dati ng isa sa mga follower ko. Dati pala bago ako gumawa ng video sa TikTok at saka gumawa ng vlog sa Facebook. Ito yung isa sa mga pinagkakabalahan ko. Sumasali ako sa pageant tsaka runway. Pero ngayon ayoko na, graduate na ako. Masaya na ako dun sa last na napanalunan ko, yung Supra Global. Di ko na nga natuloy yun kasi nung mga panahon na yun, graduating din ako. At saka foreigner yung mga kalaban ko. Araw-araw kami nagzo-zoom nun. Nano-nosebleed ako. Kapag nga hindi ko sila maintindihan nun, sinasabi ko na lang, pardon, my internet is weak. Charot! Eto pala yung last pageant na sinalihan ko. Wala akong maayos na picture nun kasi pandemic. Ako lang mag-isa pumunta. Hindi ko nga masyadong napagandaan tong coronation. Late na din kasi sinabi sa akin to. Nasa 10 days na lang yata coronation na bago sinabi sa akin. Sinabi lang sana kaagad sa akin to. Meron pa akong oras magpa-enroll sa gym. Pagkarating ko nga dito, dumiretso na kaagad ako sa backstage para maayusan na. Ilang minuto na lang din kasi magsisimula na. Para nga akong mayor dito kasi ang dami nakakakilala sa akin. Charot! Pinakit na muna pala ako kasi dumadami na yung mga tao. Sa taas na lang daw nila ako aayusan. Kasi mamaya yung entrance din naman. Dito sa may escalator. Isa-isa kaming bababa. Ganon din kasi yung entrance namin nung sumali ako. Sa mga oras nga na yun, sobrang saya ko. Kasi ang dami nang nakakakilala sa akin. At parang nagbago na nga yung pangalan ko. Bawat makita kong tao, tinatawag na akong Charot. Sa susunod, sasabihin ko na lang yung word na baby. Para ganon na lang itawag nyo sa akin. Charot! Sinimulan na nga akong ayusan. Una pala namin susutin dito yung costume. Nagsuot pala ako ng short dyan. Hindi kasi ako komportable kapag walang short. Tsaka sobrang nakakahiya kapag nahulog yung suot kong yan. Ang dami pa naman nanonood. Tapos halos nagbibideo pa. Nagustuhan nga ng mga kasama kong candidate yung suot kong costume. Nakikipagpalit pa nga sila sa akin. Sabi ko nga, yung susunod na mananalo siya na yung susuot dito. Kaya dapat galingan nyo. Kasi ako nung lumaban ako, ginalingan ko naman. Kaso sobrang kinakabahan talaga ako nun. Lalo na yung question and answer. Kahit sobrang lamig nun, pawis na pawis yung buong katawan ko. Pagkatapos ko nga maayusan, dumiretso na ako dito sa escalator. Kasi yung raining daw yung mauuna. Tapos susunod yung mga candidates. Pero hihintayin muna nila ako makababa bago sila sasakay ng escalator. Tapos kaming lahat, diretso kami ng backstage. Isa-isa din sila magpapakilala per department. Tapos kami na yung huling ipapakilala. Now, ladies and gentlemen, let us welcome our reigning Lagan, Adrian Dagdag. Pagkatapos ko nga maglakad, tinawag na rin yung kapartner ko na magre-rain. At ang dami din pala nalilito sa inyo kung sumali ba ulit ako ng pageant. Hindi ako sumali. Magre-raining lang ako sa dati kong school. Nakakamiss na nga mag-aral. Pero hindi ko na-miss yung mga gawain sa school. Yung na-miss ko yung mga curricular activities. Yung parang ganito. Charot! Kasi naman kapag nanalo ka sa pageant, exempted ka sa ibang exam. Hindi mo na kailangan mag-review. Charot! Dahil nandito rin yung itatanong nila sa'yo. Yung question and answer. Pagkatapos nga nila magpakilala per department, sinayo na din namin itong pinapractice namin nung isang araw. Uulitin ko lang din ulit ha. Hindi ako candidate dito. Ako yung nanalo nung 2020. Bago magkaroon ng pandemic, kailangan talaga na mag-iba yung costume ko para hindi rin ako magmukhang candidate dito. Medyo mabigat din pala yung suit ko na costume. Kaya nahihirapan ako sumayaw. At saka maliit lang din kasi yung space namin. Lalo na nasa hagdanan kami. Pagkatapos nga namin masaya yung production number, bumaba na ako dito sa backstage. Kasi gusto na daw nila magpa-picture kay Boy Charot. Dito din pala si Sileg. Matagal ko ng followers yan. Di pa nga yata ako nag-uumpisa mag-TikTok. Sumusuporta na sa akin yan sa Facebook. Sobrang saya ko din pala kapag nakikita ko yung mga followers ko. Isa din guys na nagpapa-inspire sa akin araw-araw. At hindi yun Charot. Pagkatapos nga ng costume, nagbihis na rin ako ng pang formal wear. Yung ate ko din pala yung laging sumusuporta sa akin. Kapag may mga ganito akong event, kahit may trabaho pa yan, nagde-day off talaga siya. Siya din yung pumipili sa mga susuotin ko. Kaya sobrang blessed ko siya yung naging ate ko. Parang nga siyang si Doraemon. At ako si Nobita. Charot. Dito pala sa backstage ng Robinson, ang dami kong memories. Naalala ko pa nga nun, umiiyak pa ako. Yung first time ko nga sumali sa pageant, natalo ako. Kaya umiyak talaga ako. Sabi pa nga nun ng ate ko, sa bahay ko na lang daw ituloy. Kasi nakakahiya. Shoutout din pala sa tatlong to. Tagal ko na din silang supporter. Wala pa yata silang absent. Pag may mga ganito akong event, eto na din pala yung pinakamahirap na part, yung question and answer. Yan pala yung napili ng mga judges na maging top 5. Kaiba din pala yung tanong sa lakan at mutya. Yung nasa screen pala yung tanong. Yan pala yung natanong sa mga mutya. Kung ikaw napunta sa yung tanong na yan, i-comment mo sa baba yung sagot mo. Pwede naman ng Tagalog. Charot! Pagkatapos nga ng question and answer, naglakad na ako sa stage. Kasi ilang minuto na lang ipapasa ko na yung corona. Habang naglalakad pa nga ako dyan, mag-voice over din ako ng farewell speech. Tapos sabi nila parang may kulang daw. Yung famous line daw niya, ano yun? Charot.
Oh, thank you very much, Lakan ng SNC 2020. Pagkatapos ko nga maglakad sa stage, bumaba na ako. Nagulat pa nga ako, kinis ako ng isang judge. Tapos pagkita ko, si Budang pala. Siya pala yung nanalo sa lakan. Sa kanya ko rin pala ipapasa yung corona. At saka yung responsibility ng pagiging mabuting estudyante. Parang napakabuti ko naman estudyante nung nag-aaral pa ako Charot! At siya pala yung nanalo sa mutya. Pagbaba ko nga sa stage, gusto ko sanang puntahan yung ibang candidate para sana i-comfort sila. At i-congrats din. Kaso nga lang hindi ako makalis dito sa pwesto ko. Baka daw kasi umuwi ako bigla. Pagkatapos nga nun, tinuntahan ko yung mga dati kong teacher. Papanood daw nila yung vlog ko sa Facebook. Ayun lang. Bye-bye! First time ko nga pala ngayon gagawa ng bulaklak sa buong buhay ko. Na sobrang effort pala talaga netong gawin. Na opo, from scratch lahat tong gagawin natin ngayon. Mula nga sa paggawa ng mga maliliit na bulaklak, dumami, hanggang sa makagawa na nga tayo ng bouquet. Sa kanya. Ka muna. Ka muna. Yan. Parap ka na. Hala! Ginawa niya. Uy, thank you! Ang effort ko naman! Maaga nga pala ako namili ngayon kasi gagawa nga ako ngayon ng project. Nabukas na nga daw yung deadline nito, sabi ni teacher. Chot! Di mga guys, hindi ko rin alam kung bakit ako gagawa ng bulaklak ngayon. Na may pagbibigyan nga tayo. Na isa nga siya ngayon sa importante sa buhay ko. Buhay ko daw. Pero seryoso mga guys, first time ko nga lang pala gagawa ng bulaklak. Na ilang araw ko nga pinanood yung tutorial para nga ma-perfect nga natin yung paggagawa ngayon. Nagamit nga lang pala tong ribbon. Makakagawa nga tayo ng bulaklak dito. Na yung card nga yung ginawa kong basihan dyan na sukat. Na yung sukat kasi nun mga guys, para rin siyang petals na magiging bulaklak din. Nagagamit nga tayo na tong kandila para na din mag-wish kasi malapit na yung birthday ko mga guys. Shawat! Hoy, ba't tinipan? Sendihan mo ulit yan. Nasa mga oras nga na yun mga guys. Pinapainitan ko nga lang dyan yung ribbon para ba hindi magimulmol, para ba hindi magkapira-piraso yung sinulid ng ribbon, at para maging maayos nga yung bulaklak mamaya. Di siya makalat tignan. Kaya siguro kung gusto mong gumawa ng bulaklak, ito na yung tutorial. Pero medyo matrabaho nga lang siya. Pero okay lang yun. Ang importante para sa taong mahal naman no mga guys. Baw sana all mahal chawat no. Na ito nga yung pinaka-challenging part para sa akin. Kasi ito yung pinaka-matrabaho. Kailangan mo din kasi talaga ito ma-perfect. Kasi dito tayo magbabase kung magiging maganda ba yung bulaklak. Kailangan kasi talaga ito maging pantay para magmukha siyang flower. Na pag di pumantay ito mga guys, magmumukha itong talbos. Shot! Anti-unti nga ang patong nakakagawa nga tayo ng bulaklak. Na nasa 14 pala na ribbon yung nilagay natin dito. Diba? Medyo marami-rami din. Nasa 14 nga na yun mga guys. Magiging ganito nga yung itsura ng bulaklak. Diba? Nakaisang bulaklak na tayo. Nasaya ko nga dyan. Kaya naman umisa pa ako dito para matapos ko na nga itong gagawin ko ngayon. Nasa una medyo mahirap talaga siya. Pero kapag medyo nakabisa-bisado mo na rin to, medyo na-enjoy mo na rin siyang gawin. Nako mga guys, baka sa sobrang enjoy ko na ito, gawin ko ng negosyo to. Chot! At syempre, para magmukha talaga itong mga bulaklak, bumili rin pala ako ng glitters at pang spray nga para sa bulaklak. Na para kumapit nga yung glitters mamaya. Na favorite color pala to ng pagbibigyan natin ngayon. Na lahat ng favorite niya nilagay ko na dito. Ewan ko na taga kung di niya pa magustuhan to mga guys. Grabe Isang bulaklak pa lang to nagagawa natin. Ang ganda na. Na-excite tuloy ako matapos to. Kasi mukhang magiging maganda ngayong kalalabasan. Kaya naman nag-spray pa nga ako ng panibago para makagawa pa nga tayo. Na ang ganda talaga ng bulaklak ng mga guys. Na para talaga siyang totoong buhay na bulaklak. Na ang saya ka rin ni mama dito. Kaya sabi ko sa kanya na yung isa. Pero baka daw magkulang yung gagawin ko ngayon. Na kinabukasan na pala to. Na medyo matagal din kasi talaga tong gawin. Maraming oras yung kailangan. Na dinamihan ko rin pala yung bulaklak para mas maging maganda nga yung resulta ng gagawin natin ngayon. Gumawa din pala akong mas maliit na bulaklak. Yung bang parang naka-close pa lang yung rose mga guys. Nailalagay ko kasi ito sa mga may parting may siwa para wala ba siyang space. Na lumipat pala ako dito sa sala para mas magawa nga natin siya ng mas maayos. Na itong gagawin kong flower mga guys, DIY lang to. Di ako ganun ka-eksperto. Pero syempre gagawin ko yung best ko dito para mapaganda nga itong bouquet. Na gumamit na lang din pala ako dito ng karton. Kasi wala na tayong no choice. Wala rin ako nahanap na pang support dito sa magiging bulaklak natin. Na kailangan kasi mga guys dapat nakakatayo. Na ito na pala yung last part na gagawin natin. Na ito medyo dinamihan ko nga to. Kasi di ko nga to kabisadong gawin. Baka magkamali-mali. Mahirapan tayo maganap na ito. Na importante pa naman to sa bouquet. Isa to sa nagpapaganda. Na ito kasi yung pinaka magiging cover nga ng bulaklak. Kaya kailangan maging maganda to. At maging pantay nga yung pagkakalagay na ng balot natin dito. Na habang tumatagal nga, medyo nakikita ko na nga yung forma ng bulaklak. Na grabe, sobrang proud yata ako sa sarili ko nito. Kasi tignan nyo, sobrang ganda ng nagawa natin. Ay, ako lang pala yung gumawa. Na para nga hindi makita
tayo tong karton. Tatapalan na nga rin natin siya ng plastic dito. Para nga mas lumaki nga tignan yung ginagawa natin ngayon. Grabe no mga guys. Sobrang effort pala talaga na itong ginawa ko ngayon. Na di ko ma-expect na magagawa ko to. Anong una, pinag-iisipan ko kasi talagang gawin. Baka kasi di maganda yung maging resulta. Lalo, first time lang din natin tong gagawin. Kaya naman ipa-fast forward ko na siguro to mga guys. Na baka naiinip na kasi kayo dyan. Pero wait, lagyan lang natin ng paru-paro tsaka letter. Na ito na pala yung finished product mga guys. Ang ganda nga ng nagawa natin ngayon. Oh, maganda ba? Pero parang maganda naman ng mga guys. Wag na kayong ano dyan. Naibibigay ko pala tong ginawa natin bulaklak kay Mi. Kasi may importanteng araw nga siyang sineselebrate ngayon. Kaya sa mga oras nga na yun, sabi ko wag muna nga harap. Wait ka muna. Yan. Harap ka na. Hala! Hala, eto? Wait! Ilang araw na pala din. Nagtatampo ka kasi. Ginawa niya. Uy, thank you! Ang effort ko naman! Happy 16th, Emmy. Deserve mo yan. Ayun lang. Bye-bye!